Ang excuse ko po dito, magiging excuse ko po dito to be ano, kung magre-reason out lang po ako, nag-PM po ako sa kanya kagabi. Hindi pa po niya ako bina-block. After po niyang ma-seen yung aking message, blilock po niya ako. Nag-message po ako sa kanya 3, 4 na message, saka po niya ako blinak. Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Sa ating mga Kalingap netizens, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, Kalingap partners, Kalingap reactors, Team Bios, Team Karepa, Team Watchers, ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, batiin na rin po natin ang mga nakasuporta po sa atin na subscribers and supporters din po ng TechCram community. Ayan po, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga, mga kalingap at kabagis, no? At mga ka-TechCram natin for today's reaction video. Gagawa lang po tayo ng reaction at magbibigay tayo ng ating personal opinion regarding po dito sa usapang kalabaw. Ayan. Usap-usapan ngayon ng mga kapwa ko po reactors, ito pong kalabaw na ito. Na di umano, no, mga kalingap, mga katekram natin, yung supposed to be na pamtulong sana, no, sa isa sa mga beneficiaries ni brother ay parang ang lumalabas ay ibinili daw po, no, ng kalabaw. Base po doon sa isang nag-comment sa channel po, no, sa live, sa isa sa mga live po ni Sir Isaac, na isa pong defender po, no, ng TechCram community. So doon po tayo nagbabase ngayon at sinaliksik natin yung pong mga lumang video ni brother na kung saan ay meron nga pong kalabaw, di ba? Meron pong nabiling kalabaw at ito po nga po ngayon yung pinag-uusapan dito po sa social media. At base nga po, no, dito po sa nag-comment na meron pong pangalang Flora Nivens dito po sa live ni Sir Isaac. Sabi niya nga po, and I quote, "I used to watch BJ before and send him $sign para sa isang tinutulungan niyang bata na may sakit. Pero bumili siya ng kalabaw instead, ano to? Instead, dad for him." Parang ganon. So, nadismaya po ako, no longer watching him po. Yun po yung komento ng isang commentator sa live po ni Sir Isaac na meron pong account name na Flora Nivens. No? Mga kalingap at kabagis, no? At dahil nga po dito sa komentong ito, ay na-trigger po muli si brother para sagutin ito. At base nga po kay brother, mga kalingap, mga katekram natin, ay piniem niya daw po, no? Itong si Madam Flora Nivens kasi meron pa siyang contact, no? Dito po sa dati niya pong sponsor. Pero unfortunately, mga kalingap, mga katekram natin, ay wala pong response ito pong dati niyang sponsor. Kasi base po sa mga previous na comment, ay talagang dismayado itong si Madam dito po kay brother, no? Sa dating pag-i-sponsor niya dito kay brother. At nung wala na sigurong makuhang response itong si brother kay Madam Sponsor, ay minabuti niya na mag-live at sagutin yung mga akusasyong ibinabato sa kanya ng mga kapwa ko po reactor. Kaso nga lang po, meron po ako nakitang sablay na ginawa itong si brother sa kanyang live streaming. Kung ano po yung sablay na yon, ay may posibilidad na pwede po siyang masampahan ng reklamo ng dahil po sa kanyang ginawa. At doon din po sa live niya mismo ay parang napagtanto niya na talagang sablay siya.
no? Mga kalingap at kabagis. And later on, ipapanood ko rin po yung sablay moment niya, no? Mga kalingap at mga katekram natin. Ano po yung tinutukoy ko pong sablay ni brother? Although hindi ko na po ilalahad sa inyo yung buong konteksto nung istorya ng kalabaw na yan, dahil alam ko po ay napanood nyo na rin po sa mga kapwa ko po reactors, dahil marami na po ang nag-react sa kanila regarding dyan sa kalabaw na yan. Ang pag-uusapan na lang po natin at gagawa ng reaction ay kung ano po yung naging sablay, no, ni Brother Jose sa kanyang live. So, ready na po ba kayo, mga kalingap, mga katekram natin? Ang naging sablay ni Brother Jose, mga kalingap at kabagis, ay yung pong pagsasapubliko niya ng kanyang conversation between Madam Sponsor at sa kanya. Dahil po, mga kalingap at mga katekram natin, sa bansang Pilipinas ay meron po tayong tinatawag na Data Privacy Act of 2012, na kung saan, mga kalingap, mga katekram natin, ay hindi po pinahihintulutan ng batas na ito na magsapubliko po ng mga pribadong usapan, no, na wala pong pahintulot ang magkabilaang panig. So ibig sabihin, kung hindi po pinapayagan ni Madam Sponsor na isapubliko ang kanilang pag-uusap, no, wala po siyang consent, ay malinaw na malinaw po na ito pong si brother ay lumabag dito po sa batas na ito. Kaya po dun po sa live niya ay parang napaisip siya, dahil po mas magaling pa yung nag-comment sa kanya na wag nang ipakita yung pong conversation na yon. So kung ano yung sablay moment, ito panoorin po muna natin, mga kalingap at kabagis. Narito po yun. Marius Linas Obrom, good day BJ. Advice lang, wag mo na ipakita. Ay, wag ko na daw ipakita. Kasi po, Marius Linas Obrom, nag-comment po siya in public. Binout up po niya yung ano namin. Wag ko na daw ipakita. Ano ba? Nandito na eh. Naipakita ko na yung part, yung portion eh. Walang problema about can be wired. But conversation can be wired up. Bawal yan ipakita ko mo. Okay lang yan. Magkaso man sa'yo si Tita Flora, may laban ka dyan. Anyway, ano po kasi talaga, ang excuse ko po dito, magiging excuse ko po dito to be kung magre-reason out lang po ako. Nag-PM po ako sa kanya kagabi. Hindi pa po niya ako binablock. After po niyang masin yung aking message, blinak po niya ako. Nag-message po ako sa kanya 3, 4 na message, saka po niya ako blinak. Yun po yung magiging reason ko kasi gusto ko linawin to eh. Yun po yung gusto kong yun yung side ko. Yes, kasi private niyan, pero ang ginawa mo, tinatanong mo ba kung okay sa kanya? Nako. Yes, BJ, bawal ipakita yan. Keep it as evidence. Tawagan mo ngayon sa live mo. Hindi na po matawa-tawagan eh. Pakita ko na lang itong part lang na pera ko yan na binigay ko kay Sowen. Kasi bigay niya yun sa akin eh, supposedly. Pakita ko na lang. Nandito na rin naman eh, nakikita niya na kanina pa, di ba? Naglo-loading lang eh. Naglo-loading lang. Nandito na rin, okay na yan, nandiyan na rin yan. Hindi na natin kasi kung kanina ko pa nabasa yung comment ni Marius Linos Obro, hindi ko na naipakita, naipakita ako na kanina pa nandiyan nakaplantara eh. Ganun rin naman. Nandiyan na rin naman eh, parehas lang. Okay. Ito po yung start ng conversation namin. Nandiyan na rin naman yan, parehas lang din naman. Saka ang reason ko naman, naman ako sa kanya eh. Nag-abiso man ako sa kanya na gusto kong linawin, hindi naman siya nagsagot. Blinak pa niya ako. So, sa tingin ko naman, may reason naman ako kung sakasakali magko-complain siya sa akin. So yun o, mga kalingap at mga katekram natin, kitang-kita naman na parang nahimasmasan ito pong si brother nung habang binabasa niya po yung comment na sinusuway po siya na wag na pong isa publiko yung pong conversation nila ni Madam Sponsor, no? Pwede siguro yung pangalan
pero yung eksaktong conversation nila ay i-blurred niya na lang. Pero ngayon, wala na siyang magagawa, 'di ba? Nasa publiko na 'yan, ay harapin niya na lang po yung anumang consequences kung magrereklamo itong si Madam. Dahil unang-una po sa lahat ay saklaw din po 'yan ng Cybercrime Prevention Act of 2012 din po, no? At ang pinaka-kuwan po natin dito, mga dapat tandaan 'pag tayo po ay naglalabas ng mga ganitong sensitibong private messages, ay unang-una po sa lahat ay humingi po tayo ng pahintulot doon po sa kausap natin. At kung hindi po tayo pinahintulutan, ay wag po nating gagawin 'yan, no? Dahil po may kaukulang multa at pagkakakulong po kung napatunayan na talagang ginawa ninyo 'yun in purpose na hindi po kayo humingi ng pahintulot doon sa kausap ninyo. Dahil po, no, mga kalingap at kabagis, ang pagpapabahagi, no, or ang pagbabahagi ng pribadong usapan ng walang pahintulot ay seryoso, no? Seryosong legal, emosyon at sosyal ang epekto po nito. Mahalagang isaalang-alang, no, ang batas at respeto sa privacy ng iba bago po mag-post ng anumang sensitibong impormasyon online, no? Tandaan po natin na ang pagiging maingat ay palaging mas mainam kaysa magsisi po sa huli. So, wala na, brother, kahit i-private mo yung live na yan, eh malamang sa malamang, eh may mga nakakuha na po ng link na yan. Di ba? Ang ganang sa akin lang, no? Pwede nating i- ititulo ang ating sarili na matapang, pero dapat inilulugar po natin. Hindi po yung banat po tayo ng banat, no? Paano na lang kung yung comment na nabasa mo doon sa live ni Sir Isaac ay hindi naman po talaga si Madam sponsor? Kasi hindi ka nga sinasagot eh. Oh, tapos isinapubliko mo yung usapan ninyo na wala siyang basbas, ay talagang sablay ka, no? Mga kalingap at kabagis at mga katekram natin. Kaya ayun, hindi ko alam kung ano ang gagawin ni brother ngayon dito. Dahil talagang malinaw na lumabag po siya, no, sa Data Privacy Act, and at the same time ay yung pong Cybercrime Prevention Act na kaparehas pong naaprubahan ng taong 2012. Disclaimer lang po, no, hindi po ako abogado at hindi po ako maalam sa batas. Bagkus ay nagbabasa lamang po tayo at inaaral natin, no, yung mga bagay-bagay bago po natin i-share sa ating mga viewers. So ano sa tingin ninyo mga kalingap, mga katekram natin? Matatauhan na nga kaya ngayon si brother sa kanyang mga ginagawa or magpapatuloy pa rin po siya? Lagay niyo po sa ating comment section, pag-usapan po natin mga kalingap, mga katekram natin. So yun, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapalala po ang inyong host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa channel po natin, no, subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. Wala pong bayad yan, no, mga kalingap, mga katekram natin. At kung nagustuhan nyo pong ating reaction video for today, ay mag-comment na lang po kayo. Ay i-like nyo na rin po pala, mga kalingap at mga katekram natin. So yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios ng Team Kalingap. As I always say, mga kalingap and mga katekram natin, peace, God first. God bless po. Bye!